Ang pinag-uusapan po natin dito sa ating simbahan, Live in Christ Church, is all about the kingdom of God. May natututunan po ba tayo? Grabe no, kung talagang nakikinig ka ng bawat preaching, dapat lumalakas yung confidence mo na asa kaharian pala ako ng Diyos. Kailangan lumalakas yung yung confidence mo na mag-declare, mag-claim ng mga pangako ng Diyos. Dapat mas ginaganahan tayong maglingkod, mas ginaganahan tayong umattend ng mga worship services, mas ginaganahan tayong makaalam ng mga bagong pangako ng Diyos na maaari nating angkinin sa ating mga buhay. Tama po ba? So, ano na po ba mga napag-aralan natin or natutunan na natin regarding the kingdom of God? So, ang kaharian daw po ng Diyos, hindi to isang bastang bagay na mangyayari pa lang kapag napunta na tayo sa langit. Doon lang natin ma-experience yung kaharian ng Diyos. Hindi po pala ganun. Kaya pala sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin na tinuro sa atin, Your kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Ang iyong kalooban, ang iyong kaharian ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Grabe. So ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, ang title po nito is The Purpose and Fall of Man. The Purpose and Fall of Man. Alam mo kung bakit napakahalaga at napaka-importante na alam po natin yung purpose nating mga tao sa pagkakalikha ng Diyos. At ano nga bang mga naganap nung ang tao ay nagkasala? It's very important for us to know that, especially in this kingdom teaching. Kasi tinuruan po tayo na tayo raw po ay hindi lang basta niligtas ng Panginoong Jesus, tayo ay kanya ring tinubos at tayo kanya ring ni-restore. Alam niyo po ba ibig sabihin ng ni-restore? Restore factory settings. Ang isang cellphone na punong-puno na ng virus, kakapanood mo na kung ano-ano. Ang isang cellphone na mabagal na, dahil sa katutak na application na ang iniligay mo, napasukan na ng kung ano-ano. Pag gusto mong bumilis-bilis ulit yung cellphone mo, anong ginagawa mo? Nire-restore factory settings mo. Balik, burado ang lahat. Start ulit kung paano siya ginawa. So ang Panginoong Jesus, sa kanyang kamatayan sa krus, tayo raw ay kanyang nirestore. Nirestore sa original na pagkakagawa sa atin. That is why it's very important for us to know ano ba talaga yung original purpose, plan ng Diyos sa ating mga buhay. Sige po, bago tayo magsimula, tayo po munang lahat ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for this great opportunity that you have given us na minsan pa, Panginoon, matuto ng aral tungkol sa iyong kaharian. Dalangin ko, O Diyos, ihanda mong puso at isipan ng aking mga kapatid sa pagpasok ng iyong salita. Tanggalin mo ang anumang nagdi-distract, Panginoon, para hindi makapakinig, hindi matanggap ang iyong salita ng buong buo. I rebuke anything that the devil wants to do in this place, O God. And I release, Lord, yung Holy Spirit mo na gabayan, bantayan ng bawat isa upang matiwasay na pumasok ang iyong salita, tumimo sa aming mga puso at maisabuhay namin. Marami pong salamat. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang inyong kaluwalhatian lamang ang mahayag. Thank you, Lord. Sa iyo pong lahat ng papuri pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. We worship you, Jesus. So, sabi ko nga po kanina sa devotion namin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano ba sinasabi that you are seeking God first? Paano ba sinasabi that you are seeking God's kingdom first? Inuuna mo siya. Alam mo sa mga sandaling ito, napakasimple pa lang po. Pumunta na po tayo sa simbahan na ito, ibigay na po natin ang buong puso at isipan natin sa sandaling oras ng pagpupuri, pagsasamba sa Panginoon, pakikinig ng kanyang salita. Sabi nga sa kanta kanina ni Bricks, ano yun, ano yung first verse ng Made for Worship? I abandon every distraction, my attention is set on you. Uy, hallelujah.
Meron po ba akong kasama dito na talagang handang i-abandon ng lahat ng distraction at mag-focus sa salita ng Diyos? Sabi ko kasi sa panahon ngayon, ng modern na, napakadali ng lokohin yung mga preacher eh. Yung mga mukhang nakikinig, yung talagang seryoso pa nakikipagtitigan sa'yo. Hawak yung phone, akala mo nagno-notes. Akala mo nagba-Bible. Pero ang bilis lang mag-multiple tabs. Mga kapatid, sandaling oras lang naman po ang ating preaching. Sabing supposedly, honor thy Sabbath day. Sabi nga, isang buong araw ibigay natin sa Panginoong Diyos. Pero hindi naman po natin ganun nire-require sa inyo yun na talagang buong buhay ninyo, wala kayong gawin ng linggo. At least man lang sana in our worship services, 2 hours lang po yan. Ang buong puso at buong isipan po natin, ilagak po natin sa umpisa, sa panalangin, sa pagpupurit, pagsamba. At pagdating sa preaching or salita ng Diyos, i-focus po natin. Hindi po preacher, hindi po yung tao ang niloloko natin. Tama, mali? Ay, nako. Alam ng Diyos ang laman ng puso at isipan natin. Huwag natin gawing biro. Huwag natin gawing biro ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ka handang makinig ng salita ng Diyos, magpuri sa Kanya, mag-worship sa Kanya, huwag ka na lang pumunta. Hindi nga, seek ye first the kingdom of God. Sa maliit na bagay na yon, na ipapakita mo na agad kung talagang sinasik mo ba si Lord. Hindi, pastor, hindi ko kasi bet yung preacher. It's not about the preacher. Sabi nga sa Bible, through the foolishness of preaching, yung word niya na ma-magnify. Oh. Kung makikinig ka lang, meron at merong revelation ng Diyos. Especially in the kingdom teaching, it is all revelatory. Sabi ko nga even kami mga pastor, pinakinggan pa namin yung mga pinipreach namin. Alam niyo kung bakit? Minsan kasi may mga napipreach kami na hindi namin na-prepare. Si God binigay that moment. May mga hindi kami napipreach na prepare namin. Ibig sabihin, hindi pinahintulutan ng Diyos. God is moving. God is alive. Sabi ko nga yung pinreach ko sa youth service nung Sunday is about seeking God, seek thy kingdom. Sabi ko, ipipreach ko ito sa Manggahan, sa QC. 3 times ko ito ipipreach. Pinreach ko siya kahapon doon. Alam mo, I'm so blessed. Even ako mismo, nagulat ako, iba yung atake, iba yung approach, iba yung revelation. Sapat sa bawat tao. Oh, hallelujah. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi, kabisado ko na yung pinipreach ni pastor. Puro Matthew 6:33 lang pinipreach niyan. The word of God is living, alive, sabi. Pumapasok daw po ito sa dividing ng soul and spirit. Talagang may magrerema sa'yo kung handa yung puso mo. Tama, mali? Pero kahit na si Joseph Prince Pan tumayo dito, kung hindi handa yung puso mong makinig, sa dami ng distraction na sa isip mo, yung mga revelation na mga wagas lumalampas lang sa'yo, nasasalo ng nasa likod mo. Tumatagos lamang sa'yo. So ganun lang mga kapatid. It's not a matter kung sino pong tumatayo rito. Unang-una, it's a matter of respect sa pinunta natin dito sa simbahan. Kahit hindi mo gusto yung kanta ng praise and worship kasi favorite mo yung, may favorite kang kanta. Pag hindi yung favorite mo yung kanta, hindi ka mag-worship. Hindi po ganun yun mga kapatid ko. Respect sa pinupuntahan natin dito sa simbahan. Ang ating hari at tagapagligtas, Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Oh, hallelujah. Hindi pa ako nag-introduction. Kasi yung grabing revelation talaga ng God ngayon Ako nga, remang-rema sa akin yung pinrich ni Pastor Lucky. Hindi ko makalimutan Water God, Jesus Eyes, and Holy Steam. Galing, di ba? Napakadaling intindihin pagdating sa Trinity. Water God, Jesus Eyes, Holy Steam. Galing, di ba? Thank you, Lord. Sorry po sa boses ko Wala pang intro na uubos na.
Hallelujah. Sige, simulan na po natin. Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahan loob. Dati, pag narinig po natin yung word na redeemed, ang pumapasok lang sa isip natin. Pero ngayon, iba na ang impact kapag naintindihan mo pag sinabing tayo po ay tinubos. Ibig sabihin, dati na po tayong kay Lord. Tama mali? Dati na tayong pagmamayari niya. Dati na tayo talagang binlessed, kinreate ng perpekto. Pero dahil sa kasalanan tayo po ay naaagaw. Pero purihin ang Panginoong Diyos, purihin ka Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong dugo, tayo raw po ay tinubos, tayo ay binayaran. Kaya nga sabi, we were bought not by gold and silver, but by the precious blood of Jesus, dumanak sa krus ng Kalbaryo. Sa Diyos na tayo ulit. At dahil tayo po ay tinubos, tayo ay niligtas, tayo raw po ay ni-restore. Ibinalik sa original plan ng God. Ibinalik sa original creation ng God. Kailangan alam mo kung gaano kalaki yung impact nun. Ibinalik ka kung paano tayo dinisenyo ng Diyos. Kaya pala sinabi, kung sino man daw ang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi na siya yung dati, wala na yung dati. Isa na siyang bagong nilalang. Pastor, akala ko ba ni-restore lang tayo? Oo nga kaso nga, ang tagal mo ng binaboy ng demonyo. Pero nung nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesucristo, ibinalik sa atin ang banal na Espiritu. At hindi lang banal na Espiritu ang binalik sa atin, ibinalik po sa atin ang original na purpose ng Diyos. Alam mo, nakakalungkot kasi, hindi to alam na maraming Kristiyano eh. Kapag hindi to alam ng isang Kristiyano, akala lang niya, ang pagiging Christian niya is the matter lang ng tinanggap si Jesus. Pag namatay, punta langit. Parang ganun lang. Nag-aantay na lang ng pagpunta sa langit. Pero alam mo kung gaano ka-importante? Na alam mo na tayo ay tinubos, tayo ay ni-restore back. Kung tayo ay natubos na ni Kristo, tayo ay naibalik na sa original purpose ng Diyos sa atin. So ano ang original na purpose ng God sa atin? Tama, pakinggan niyo mabuti to. I abandon every distraction. Wala kayo, kakantayin ko na kakantayin to. My attention is set on you. Kaya dapat alam natin ang purpose ng Diyos sa atin. Nakakalungkot nga kasi na ang tagal mo ng Christian, kung hindi mo alam yung purpose ng God sa'yo, na nirestore na ng God sa'yo, you're still living a life, na as if hindi ka pa natubos at hindi ka pa nirestore. Mali. Naalala nyo yung one time yung pinreach natin dito, na since hinubad na raw natin ang ating dating pagkatao at isinuot daw natin ang bagong pagkatao. Sino po naghubad? Tayo. No wonder there are so many Christian pa din na hindi pa rin nagbabago ugali. May mga Christian pa din na hindi pa rin nakaka-overcome ng mga matitinding mga kasalanan. May mga Christian pa din na talagang parang hindi Christian. Ngayon natin naintindihan na ng pagiging born again pala is a decision. When you receive Christ, we are saved. But being a born again is a decision that we need to commit. Ay, grabe pala yun. Dati kasi it's very passive. Hayaan mo na, babaguhin din ako ng Lord balang araw. Hindi mo pala ganun yun. Kailangan alam mo na nirestore ka na ng Diyos para maipamuhay at mailakad mo yung restoration na yun. So now, we will study ano po ba yung original na purpose ng God sa atin? So the purpose of man, why God created us. Surely, God did not create us para lang dumami yung sangkatutak na servants niya, marami na angel, hindi natin mabibilang yun. They're worshiping God.
We are a very special creation na ginawa ng Diyos. So basahin po muna natin sa verse Genesis 1:26 to 28. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Grabe, we are specially and wonderfully made by God. All of other creations kinreate ng God sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Tama po ba? Walang mahirap kay Lord eh. Pero pagdating sa ating mga tao, talagang nagkaroon muna ng forum, nagkaroon muna ng meeting yung Godhead. Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Tapos lahat ng nilikha ng Diyos prior to the creation of man, sabi ng Lord, sila ang pamamahalain natin. Saan na yun? Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Alam mo, napakarema sa akin yung phrase na yon, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So first, number one, unang purpose, God purposed from the beginning to share His rule over the earth with man. Ayan ang unang purpose ng God sa atin. Ibahagi sa atin ang pamamahala. Si God, siyang namamahala sa buong kalangitan. Pagdating naman sa kalupaan, ibinigay niya ang pamamahala sa tao. Same power. Grabe yun. We were created in the image and likeness of God. Whatever God has, God, yung man meron. Tama? Hindi pinagdamot ng Diyos sa tao yun. Ang Diyos po ba may makapangyarihan? Ang tao makapangyarihan. Ang Diyos po ba namamatay? Man was created na hindi namamatay. At hindi natin alam kung ilang milyong taon nang nabubuhay ang tao bago sila nagkasala kasi wala pang oras that time. Tama, mali? They are enjoying. Kaya nga sinasabi ng science na yung Bible nyo hindi accurate yan kasi according to the Bible, 6,000 years pa lang ang earth. 6,000 years started nung nagkasala yung tao. Eh, before the fall. Alam ba nila kung gaano katagal na yun? Ilang milyon na raw yung mga fossils ng dinosaurs. Tagal na po, tama po ba? Ay, nako. Hindi natin alam. Ganon sila nag-dominate here on earth. Ay, grabe yun. Ganon yung kapangyarihan na meron ng tao. Even mga dinosaurs, kahit sino pa yan, nagsasubmit sa tao. Because ayun ang design ng God. Eh, ano nangyari ngayon? Sabi ko nga lagi maliit na ipis, nagsisigawan tayo. Lalo pag lumipad, no? Maliit na aso, natatakot tayo. Ako, takot ako sa aso. Kahit na maliit, kahit na mukhang mabait, talagang pag may aso, talagang still lang ako. I will be still. Lalo dun sa manggahan, kalalaki ng aso talaga naman. Ang lalaki ng aso. Tuwan-tuwa pa si Regina doon, malaki pa sa kanya yung aso nila. Yung payat noon, sabi ko, baka gawin kang merienda. Buti mababait naman. So ano nangyari? Dahil nga sa kasalanan nanakaw ni Satanas lahat yun The dominion, the authority. At sino naghari-harian sa mundo? Si Satanas. But praise be to God. Through Jesus Christ. When Jesus Christ died on the cross, sabi doon, bumaba siya sa impyerno Tama, mali? Inagaw niya muli.
Inagaw niya muli yung ninakaw ni Satanas eh. And on the third day, He rose again victorious. The dominion and authority that once was lost sa tao na ibalik kay Jose Cristo. Kaya nga sinasabi niya, whoever is in Christ, na ibalik na. Grabe. For our cellphone na maging ma-restore sa factory setting, just need to push the button. But for our God to restore us back to our original plan, to our original creation, it cost Him the life, the blood of His one and only Son, Jesus Christ. Dapat ma-appreciate po natin yun. At ngayon, we're enjoying, kaya nga sarap mag-worship kay God. We're enjoying the dominion and authority na binalik ng God sa atin. Pastor, ano kasi, ganito dati pa kasi yun. Hindi, sa atin ngayon makasalanan na tayo. Yung dominion authority, babalik sa atin yan siguro pag nag-reign na tayo, yung millennial reign. Hindi eh. Sabi ni Jesus Christ, tingnan niyo mabuti ito Sa John 8:12, sabi ni Jesus, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino raw ang ilaw? Jesus. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ulit, sino raw yung ilaw? At tingnan natin, sabi naman niya sa Matthew 5. Sabi naman niya sa Matthew 5, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Kanina si Jesus ang ilaw. Ngayon sinasabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi matatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay ilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Alam mo, sinasabi ng Panginoong Jesus dito, binalik na po sa atin ang liwanag. He set an example here, nabuhay siya dito sa lupa bilang isang liwanag. Siya ang ilaw. Pero nung bumalik siya sa ating Ama, sa kanyang kamatayan, in-restore back sa atin, now we are the light of the world. Hallelujah. Ang tanong, nagniningning ka ba? Are you letting your light shine in this dark world? Sa loob ng simbahan, hindi halata. Mali. Kasi lahat tayo nagniningning. The presence and the glory of God nagniningning sa atin. Ang daling maglokohan sa loob ng simbahan. We're all righteous. Ngiti-ngiti ka lang. Kinig-kinig ka lang kay pastor, amen, amen ka lang. Pero ang linaw na sinabi dyan, wala raw nagsisindi ng ilaw at inilalagay yon sa ilalim ng banga. We were restored back to our original creation para magningning sa mundong ito. Masyado nang madilim ang mundo, wag mo nang dagdagan ng kadiliman. Nilipat daw tayo sa kanyang marvelous light that we may declare the praises of Him who called us out of this darkness. Ay nako. Kailangan ma-embrace mo kung ano at sino ka, kung anong pagkakalikha sa atin. Dahil kung hindi natin nagagampanan kung ano yung purpose natin, tayo na po ay nagmamal-function. Sad to say, ang daming malfunctioning Christians. True. The kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Hey, gusto lang natin kasi yung sa part ng declaration with power na ganun eh. Pero mangyayari talaga sa buhay natin yun kung ipamumuhay natin ang kingdom of God. The kingdom of God is we are walking in His righteousness, in His peace, and in His joy. Yung puso mo ba may kapayapaan o puro
Puro kadumihan ang laman ng puso mo. Sabi ko nga kanina sa devotion nagpapakonvict ka pa ba sa Holy Spirit? Baka sa tao, di ka na nagpapakonvict sa Holy Spirit kaya, nagpapakonvict ka pa? Holy Spirit na nga lang nagko-convict sa'yo, gina-justify mo pa sa isip mo. Mahirap na yon. Mali. The Holy Spirit is given sa atin para i-convict tayo. Alam niyo ba natin yon? Para sabihin yung tama at mali. Kaya yung mukha mo, minsan hindi na maipinta. Totoo. Kasi kino-convict ka na Kino-convict ka na, ayaw mo pa-convict. Justify mo pa sa isip mo. Hindi, pare-pareho lang naman kami lahat. Sabi ng Holy Spirit, ikaw lang naman kinakausap ko. Hayaan mo yung iba, kakausapin ko rin yun. Di totoo. Di ba sabi sa James, or sa John ba yun, na hindi natin kailangan turuan pa ng iba. Kasi may Holy Spirit, may anointing tayong tinanggap. Natuturuan tayo sa lahat ng bagay. Nagpapaturo ka pa ba? O yung pride mo mas mataas pa sa Eiffel Tower? Ay nako. Let your light shine. Yun daw ang kailangan natin. We need to extend the kingdom of God by letting our light shine. Hindi yun nandun ka sa kadiliman tapos pare-pares lang kayo. Maniwala ka sa hindi, ang liwanag nag-i-stand out. Tama, mali po. Kahit nasa baba ka ng bundok, makikita mo kung may nagsindi sa taas ng bundok. Tama? Kahit maliit na pospro lang yan, kita po yan sa napakalayo. So kung hindi ka nag-i-stand out, hindi ka napapansin, tingnan mo, baka katulad mo lang sila. If we let our light shine, we can influence the community, influence our workplace, our school, our families. Ma-identify nila that the Lord is with you. Tama? Totoo po. Pag kailangan ipag-pray, message ka, oy, pag-pray mo naman siya. Oy, sarap ng ganun, tama? Kasi identified ka na you're living the light of God. Hindi yung i-message yung iba, oy, pag-pray mo naman siya. Ikaw yung pinagpe-pray. Wala problema doon na tayo yung pinagpe-pray. Pero sana matauhan po tayo na tayo rin po dapat. Tama ba? Nakikita nila na ikaw ang tatakbuhan kung may gusto silang ipag-pray. Hindi ikaw lagi yung pinagpe-pray. Ano pa? Sabi ni Jesus sa John 14:12-14, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Church, God is sharing. Sinishare niya sa atin dito sa lupa. Ang rule niya. Ang sabi ng Panginoon, whatever you bind here on earth will be bound in heaven. Ay, grabe yun, ha? I bind you, evil spirit. Lumayas ka. Whatever we bind here on earth will be bound in heaven. Whatever we loose here on earth will be loosed in heaven. Ay, grabing authority yun, yung binigay sa atin ng Diyos. Spirit of poverty, I bind you in Jesus' name. Spirit of depression, I bind you in Jesus' name. Spirit of bondage and addiction, I bind you in Jesus' name. And whatever we lose will be loosed in heaven. Hey, dapat tayo yun, yung nagbabind. Hindi tayo yung binabind. Binabind ng demonyo. Sabi ni Jesus, pag may malakas na tao, ang makakapagpaalis lang yan, yung mas malakas na tao. Sino pong malakas sa buhay mo? Can you evaluate yourself? Sino po bang malakas sa buhay mo?
Dapat si Jesus lang ang malakas sa buhay natin. Do not let any negative, evil spirit mag-bind sa'yo sa buhay mo. Ay, nako. Thank you, Lord. At anumang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Hallelujah. Thank you, Lord. So, yung first purpose daw ng God sa atin is to share His rule. Hey, to share His rule. Pangalawa na purpose ng God sa atin, God created man in His own image and endowed man with faculties for ruling the earth. Di ba sabi niya sa verse 28 kanina? At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ang ibig po sabihin ng endowed, ano ibig sabihin ng endowed? End of contract? Endowed is provided or equipped with. So God created us in His image. Hindi lang tayo basta nilikha sa Kanyang larawan. Tayo po ay in-equip ng God. I really do believe that when God commands, God empowers. Tama? Wala pong pinagawa ang Diyos sa tao na sinabi niya, diskartehan mo. Diskartehan mo ng sarili mo. Noah, ganito, Brad ha, gugunawin ko yung mundo sa tubig. So minabalaan na kita, babahayin ko to ng matindi. Diskartehan mo. Gumawa ka ng barko. Bahala ka na. Basta barko, alam mo na yung barko. Basta ito yung timeline ko, no? Ha? In 40 days, hindi, ano yun eh, matagal daw yun, mga 40 to 50 years yun eh. Basta sa gantong panahon, uulan na matindi. Pag wala ka nagawang barko, bahala ka sa buhay mo. Basta binalaan kita dahil mahal kita. Hindi po ganun ang God. Whenever God commands, God empowers. He provided Noah with everything that he needed. The wisdom, si God nagbigay. Even the exact measurement, si God nagbigay. The materials na gagamitin, si God din nagbigay. Go for wood. Hay, nako. Pastor, paano niya pinagbubuhat yun? Ang bibigat nun. Manood kayo ng Noah. Makakita kayo ng mga higanteng bumubuhat doon. Ay, nako. Whenever God commands, He empowers. Tandaan niyo mabutihan. Isa pa, Moses, ganito ha, magtayo ka ng tabernakulo. Gusto ko yung maganda para papurihan ako ng mga tao. Bahala ka na, diskarte mo na. Basta kailangan maganda. Basta kailangan yung mapiplease ako ha, Moses ha. Ay, nako. Eh kung gumawa kaya si Moses ng tolda, yung ginagamit lang pang sementeryo. Eh yun na yung maganda sa kanya, yun na yung kaya niya eh. Eh kung gumawa kaya si Noah ng pipitsuging bangka. So whenever God may pinagagawa sa atin, siya rin ang nagbibigay ng instruction. Siya rin ang nag-empower. Nung sinabi niya kay Moses na mag-build ng tabernacle, sinabi niya the exact measurements, exact materials na gagamitin. At ito pa malupit. Sabi ni Moses, paano ko naman gagawin yung mga yan? Nag-equip ako ng mga tao. Anong pangalan ng dalawa na yon? Binigyan ng God ng anointing para mag-handcraft yung mga tao. Grabe! Kaya nga sabi ko mga kapatid, ang ganda nakita ko kahapon sa Reels eh. Reels talaga. Sabi nung pastor na negro, sino raw nagsabi sa Bible na kapag successful na yung tao,
Hindi na pwedeng tumugtog sa worship team. Hindi na pwedeng gamitin. Sabi ko, napaisip ako, ano? Sabi niya, nakakita ka ba ng billionaire na drummer? Nakakita ba kayo ng mga may-ari ng bangko na nagpapiano pa sa church? Parang ang notion, yung mga worshiper, kailangan yan yung mga taong wala masyadong ginagawa lang. Tapos pag mga successful na, hindi na pwede sa worship team. Sabi niya, ang prinsipyo sa Bible, nakakita siya doon ng hari na instrumentalist, si David. Dancerist pa. Ang kapatid ni Moses ay tambouriner. Bakit sa atin, pa-successfulan, paalisan sa ministry? Ay, sorry wala po akong gustong niremind lang po ni Lord. Sa atin, masyado po tayong maunawain dito talaga. Gusto ko lang pong para sa mga future na magiging mga successful sa buhay. Or baka may mga super successful dito na iniisip, maka di na ako pwede dyan kasi success. Pwede pa rin po. The worship team is always open for you. Totoo po. Di ba ang ganda? Naisip ko nga yun habang pinapanood ko. Parang ang saya pala na mga may-ari ng mga korporasyon, mga talaga mga presidente, sabi nga mga politiko, saan ka nakakita ng mayor, sabi, na nagpapaawit. Di parang ang ganda nga pala, naisip ko sana po sa LCC, dumating tayo sa punto na yon na may mga politiko tayong worshiper, may mga talagang super milyonaryo na nagpapaawit pa, tumutugtog, sumasayaw. Para kasi nangyari sa atin pag yung lipas na ako dyan. Anong lipas? Ay, hallelujah. Ang ganda, tama? Huy! Sabi ng Hebrews 13:20, now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. May God equip you with everything. Kaya ako po naniniwala na with or without me, with or without you, yung ministry magpapatuloy. Because God will equip people. God will equip people na gustong magpagamit sa Panginoon. Ay, totoo naman. Hindi namin alam gagawin namin kahapon. Kasi yung setlist namin, puro panlalaking matataas. Grabe lang yung wisdom ni Lord. Hindi, babae pakuha mo. Mari ko, tirahin mo. Pag yung mababang part, breaks, tira. Basta pantayin nyo lang yung level ng mic nila. Hindi na halata yan. Hindi pa pababayaan ng Lord. Gawain niya yun Tama, mali. Kailangan magkaroon tayo ng puso. Hirap sa atin. Gusto natin yung pakabig lagi Kaya nga sinabi, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy. Ito, rema po sa akin to nung sa pinrich kong Seek Thy Kingdom Yung eating and drinking part, ito po yung nasa part ng Matthew 6:33 Nung sa all these things shall be added unto you, ayun yung eating and drinking Kasi kung babalikan natin yung Matthew 6:31, Matthew 6:30 hanggang Matthew 6:25, ang pinag-uusapan doon, eating and drinking and clothing. Sabi ni Jesus, all these things shall be added unto you. Tapos pagdating sa Romans 14, yung eating and drinking pala, hindi yun yung kingdom of God. Wala pa yun doon. Meaning to say, abalahin mo yung kingdom of God, si God aabalahin yung needs mo. Ay, nako. We cannot serve both God and money. Matthew 6:25. Sunod-sunod yan Kasi pinrich ko po yun, pabaliktad 31 pabalik We cannot serve both God and money. Hindi po sinasabi ng God, nag-reach siya sa money. Hindi sinasabi ni God na huwag ka magtrabaho. Hindi sinasabi ni God na huwag ka mag-business. Ang sinasabi lang, you cannot serve both. If you serve God, money, prosperity, and blessing will follow you. It will be added unto you.
But if you serve money, you'll become the slave of money. And money, pag tinanggal mo yung maskara niyan, si Satanas po yun. Ang pera, ang pagpapala, binibigay ng Diyos as a resources for us to use. Tama, mali? For us na talagang guminhawa yung buhay, ma-provide yung mga pangangailangan natin. Ibibigay ng God yan. Pero pag siya yung ginawa mong master, sabi, either you will love the other and you will despise the other. So if you follow money, you will despise God. Ang daling ipagpalit ang services. Ang daling ipagpalit yung mga gawain ng Diyos. Hindi, kailangan eh. If I will not do this, ganito, ganyan. Ay, naku, huwag kayong magagalit sa akin. Ang sinasabi ko lang, you can have all of this by following this, God. By seeking first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Hallelujah. Number 3. So ito po, pangatlong purpose ng creation sa atin ng God. God, in the creation mandate, commissioned man to rule the earth and granted him delegated authority to fulfill this mission. Ano po ibig sabihin ng commissioned? Alam niyo yung mga nanguhuli sa atin, mga enforcers, they are commissioned by the government na hulihin tayo. Tama, mali? Sila po ay binigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na hulihin tayo. Kaya pag tayo sinita, anong unang-unang hinahanap natin sa kanila? Sila hinahanap sa atin lisensya, tayo hanapin natin sa kanila, mission order. Lalo pag alanganin ng lugar, sinita ka, wala namang visible na checkpoint, sinita ka, Sir, ano pong mission order ninyo? Yan. Because if they are not commissioned, wala silang mission order, hindi nila kayo pwedeng tikitan. Kokotongan lang kayo niyan. But God commissioned us. Talaga naman, binigyan niya tayo ng karapatan, ng authority to rule the earth. Binigyan tayo ng kapangyarihan para ma-fulfill yung commission na yun. Ay, grabe talaga. Grabe ba? Kaya nga favorite ko yung Matthew chapter 28, yung Great Commission. Tingnan natin. Sa verse 18, sinimulan ni Jesus Christ na sabihin, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus, nasa akin na. Nakuha ko na yung authority sa langit at sa lupa. Therefore, kaya yung Great Commission nagsimula sa therefore eh. Tama? Therefore, hindi niya sinimulan yun sa go agad eh. Sinabi niya muna, all authority. Huwag ka nang kabahan. Gawin mo, nasa akin na yung authority. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Talagang sandwiched. Talagang sinandwich tayo ni Lord. The authority na kay Jesus. He is commissioning you. That's why the authority na nasa Kanya, pinapasa sa'yo. You have the authority now. Kaya wag mo nga hayaan na yung mundo, yung diablo, yung demonyo, niloloko ka, nilalaso ng isip mo. Sinasabi sa'yo na hindi, ganyan ka lang. Hindi, wala nang kwenta buhay mo. Hindi, alam mo yun, ay nako, in Jesus' name, binabind po yan. Sabi ko kahapon sa manggahan, alam niyo po kung bakit yung buhay natin minsan nagkakandaletse-letse? Kasi lagi natin sinasabi, letseng buhay ito. Tama? We're always confessing bad things, negative things. Why don't you declare and confess yung mga salita ng Diyos, mga mabubuting bagay? Ay, nako. Masakit na nga ulo mo, i-confess mo pa. Sakit ng ulo ko. Kahit hindi mo sabihin yun, alam mo na yun. Why not confess sa gitna ng sakit ng ulo mo?
In Jesus' name. Sakit ng ulo, lumayas ka. Ingat ka lang, baka in Jesus' name, ulo, lumayas ka. Yung sakit lang po, ang pinapalayas. Ingat. Be specific. Hallelujah. Thank you, Lord. You have the authority. Mga magulang, tanggalin na natin yung generation na nagpapasa ng negatibo sa mga anak natin. Pisting nyawang bata. Ikaw bata ka, wala kang kwenta-kwenta. Ay naku. Be careful, church, hello. Naalala niyo po ba that we are a royal priesthood? Hari ka na, pari ka pa. Both of them, words are very powerful. So mag-iingat po. Always declare good things sa mga anak natin. Always declare blessings sa mga anak natin. Whatever the situation ang binabato sa'yo, tanggapin mo yon, batuhan mo ng salita ng Diyos. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kahit gaano nakakagigil, still declare good things. Sabi ko nga rin kanina, parang ang dami ko sinabi kanina. Ang dami ko pala sinabi kanina. Sabi ko nga po kanina sa devotion namin, siguro kung na-born again Christian ako before, na nag-aaral pa lang ako. 22 kasi ako na-born again eh. Siguro kung na-born again Christian ako nung panahon na ang hirap ng buhay namin dati. Siguro kung Kristiyano na ako noon, alam mo, na-realize ko, ang arte ko lang pala. Ako huwag niyo po ako iba siya, sabi ko ako. Ang arte ko lang pala noong mga panahon na yon. Ang arte ko kasi ang late ng baon ko. Ang arte ko kasi di masarap pagkain namin. Ang arte ko kasi iniwan lang kami doon. Ang arte ko, ako po yun huwag niyo pong... Kasi ngayon na-realize ko, siguro kung yung ito naintindihan ko na dati, I will still be grateful na meron pa rin akong bubong na inuwian. I will still be grateful na kahit paano nakakakain pa din. I will still be grateful to God na kahit na onti yung baon nakakapag-aral. I'm still grateful to God na alam ko na hindi ako papabayaan ng Diyos at itatawid ako ng Diyos. Hay nako. Kaya mga kapatid ko, whatever situation meron ka ngayon, know the purpose, the original purpose. Number 4, lapit na po tayo. Man, by God's design, alam mo ba may disenyo talaga ang Diyos sa atin? Hindi po tayo basta-basta lamang. By God's design, was made to be the highest created being in the universe. Sinabi na nga dito, universe para sa mga naniniwalang may alien siguro, no? Talagang buong universe na. Because He is the only creature, tayo yun, that bears God's image. God's image. Sa pinag-aaralan po natin, hindi na sinabing highest created being in the earth. Hindi na. In the universe. Kasama na doon yung mga angels. Kasama na doon lahat ng nilikha. Tao ang nasa taas. Ay, grabe yun. Tapos, mamaliitin mo yung sarili mo. Ay, Psalm chapter 8 verse 4. What are mere mortals that you should think about them? Human beings that you should care for them. Yet you made them only a little lower than God and crowned Him with glory and honor. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Dahil kay Satanas, ang tingin na lang nating mga tao sa sarili natin, mga wala ng kwenta. Pero dahil naman kay Jesus, sa kanyang pagtutubos at pagre-restore back sa atin, hey, kailangan malaman mo kung ano nang tingin ng Diyos sa'yo. You should know who you are. You should know who you are.
Kaya nga si Lord ang taas ng tiwala sa atin eh. Ito totoo. Sabi nga sa kanta eh, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Eh, ikaw nga mismo, wala ka ng tiwala sa sarili mo eh. Tama? Pero yung Diyos nagtitiwala pa rin sa'yo, kapatid. Ikaw nga, wala ka ng tiwala sa katabi mo minsan eh. Totoo. Wala ka ng tiwala sa tao eh. Pero ang Diyos hindi nawawala ng tiwala sa atin. He is still waiting for the day. Like the prodigal son, the father, every day is sitting, looking far sa horizon. Why? Because naniniwala siya isang araw, yung anak niya matatauhan, babalik din. Kailan? Kahit anong... Thank you, Lord. Church, kailan? Kailan ka matatauhan? Kailan mo marirealize na, ay Lord, ang tindi pala ng pagkakagawa mo. Lord, ang tindi pala ng ginawa mo, Panginoong Jesus, nang dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malayan. Ito to. If you will just realize what Jesus Christ has, yung ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay nako, wala kang, abay na eh, wala nang hahanapin pa. So natutunan po natin yung 4. Ano po yung 4 na purpose ng God sa atin? First, God created us to share His rule over the earth. Pangalawa, God has endowed us with faculties. He equipped us for ruling the earth. Pangatlo, He commissioned us. He equipped us and then He commissioned us. At pang-apat, we were created in His image as the highest created being. Now, we deny. Ito, mabilis lang po ito. We deny. Kasi yung iba iniisip nila, una, man's fall into sin eradicates the image of God. Sinasabi kasi ng mga tao, or ng ibang mga katuruan, na nung nagkasala raw yung tao, nawala na sa tao yung image ng God. At sino naka-image natin? Unggoy. So hindi po nawala. Hindi nawala ang imahe ng Diyos sa atin. Kahit nung nagkasala ang tao, it remains in us. Kaya nga si Jesus, binalik tayo talaga. He restored us back 100%. Oh, thank you, God. The only thing na lang talaga na inaantay natin na talagang para mag-full yung perfection natin, this flesh. Soon, we will have our glorified flesh, glorified body. Tapos na. Tama ba? Next, we deny that the fall eliminates or reduces man's responsibility for exercising dominion under God over the earth. Hindi po dahil nagkasala na yung tao, ay wala nang responsibilidad yung tao na to have a dominion, especially nung tinanggap mo ng Panginoong Jesus, ang ating Panginoon Diyos. Under God's rule, kahit nung nagkasala tayo, we still exercise the dominion of God. Especially now, na nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesus. So never ever thought or think na wala na akong karapatan na exercise yung dominion ng God. Kasi nagkasala ako. Church, when Jesus Christ died on the cross, He paid all of our sins 100%. Sino po naniniwala dito na binayaran niya lahat yung kasalanan natin? Hindi po totoo na nagbabawas lang tayo ng kasalanan, ha? Wala pong ganun. Uy, magsimba ka naman, magbawas-bawas ka naman ng kasalanan mo. Wala pong ganun!
It's either bayad lahat or hindi bayad. Kaya nga sarap magpuri sa Diyos eh. And letter C, all mankind, tayo po lahat, righteous man o wicked, ever ceased to be responsible to live under the rule of God in grateful obedience to Him as Lord and King in every area. Hindi dahil sa nagkasala ng tao, wala na tayong responsibilidad na magpuri sa Diyos, na sumunod sa Kanya, na magpasalamat sa Kanya. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 12, fear God and obey all His commandments. For this is the whole duty of man. Hoy, kung tao ka, responsibilidad natin na sumunod sa Diyos. Tama, mali? Evaluate mo nga yung sarili mo, may takot ka pa ba sa Diyos sa puso mo? Totoo po. Ayun, hindi ko makakalimutan na sinasabi dati ni nanay. Pag ang takot sa Diyos ang nawala sa tao, ayun na yung pinaka simula ng downfall niya. So, whatever it is, hindi po dapat nawawala ang responsibilidad natin. So, in conclusion, yan. In conclusion, kaya nga po napakahalaga na naiintindihan natin ang aral tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya pala nasabi sa Matthew 13:44 again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Ano po ibig sabihin nun? Meron daw po nakatagpo ng kayamanan sa field. Usually, pag nakakatagpo ka ng treasure, inuuwi na yun. Uwi mo na yun, benta mo na. Pero yung tao raw na nakatagpo ng treasure, pagkatagpo niya, ibinaon niya ulit. Tapos, umuwi siya, binenta niya lahat ng ari-arian niya. At binili niya yung lupa kung saan nakatago yung kayamanan. Ganon daw po kinumpara ang kingdom of heaven. Hey, listen. Hindi lang siya isang simpleng kayamanan na isasama mo sa kayamanan mo. Siyempre yung sabi kanina, ay si Gian Charles, if Jesus is not Lord, ano yung sabi mo? He is not Lord of all. Parang ganyan. Ano yun? If He is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Hindi pwedeng si Jesus ay isang parte lang ng buhay natin. Hindi pwedeng ang tinanggap nating kaharian ng Diyos ay tuwing linggo lang. Hey, we need to submit buong buhay po natin. Diyan po sa verse na yan, ibinenta niya ang lahat ng meron siya. At binili yung field kung saan nandun yung kayamanan. Hindi po kalugihan. Hindi kalugihan ang ialay ang buong buhay sa kaharian ng Diyos. Bakit magiging kalugihan yun? Sabi nga sa Matthew 6:33, all these things will be added unto you as well. So dapat as early as now, matutunan po natin, ay nako, grabe po yung mga testimony sa kingdom. Totoo. Kasi if you will really, kung matututunan lang po talaga natin to, everyone will become a very successful man and woman. Talagang successful mga businesses, successful lahat. Hindi pwedeng hindi maging successful ang nasa kingdom of God. Isang success na walang sakit ng ulo. Parang ganun yung binibigay ng Lord eh. So the more you know the purpose of God in our lives, the more we can live our lives into the direction that God has set us to be. Naniniwala ba kayo na merong itinakda ang Diyos na direksyon ng buhay natin?
Kaya ang buhay minsan purong-puno ng struggle. Kasi you're walking a path na hindi naman nakahanda para sa'yo. So learn to submit ourselves to the kingdom of God and start walking into the direction na hininanda ng Diyos sa buhay natin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Living a life abundantly. Ayan ang plano ng Diyos sa atin. So start living a life in righteousness, in peace, and joy in the Holy Spirit. Ayan ang kingdom of God. So hindi pwedeng kingdom of God without the Holy Spirit kasi yung Holy Spirit ang nagagabay sa atin. Yung Holy Spirit nag-empower sa atin. Holy Spirit will lead us into His righteousness. The Holy Spirit will put peace in our hearts. The Holy Spirit will give joy. Ay, nako. And that's living in His kingdom. And all these things shall be added unto you. Let's pray. Father and God, Lord, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapabalik sa amin, pagpapanumbalik sa amin sa iyong original na purpose sa bawat isa, sa pamamagitan ng aming Panginoon at Hari na Panginoong Jesus. Lord, I pray for everyone na yung natutunan namin, Lord, di namin basta makalimutan. To know who we are. To know that the purpose that you have given us. Malakaran, O Diyos, ang inihanda mong path para sa amin. Thank you, God. Iparanas mo sa bawat isa ang isang buhay na nabubuhay sa iyong kaharian. Fully provided and equipped with everything that we need, Lord. Marami pong salamat. May your righteousness, may your peace, and your joy be upon us in abundance. Thank you, Lord. To you be all the praise. In Jesus' name. Palakpakan po natin si Lord. Amen.